paano ka nagsimula bilang bulldog? Sino ang pinaka namimiss mong katrabaho sa set? Anong nararamdaman mo nung tinapos na si Bulldog sa Batang Quiapo? May question ako sa'yo tungkol to sa Batang Quiapo. So, question number one, paano ka nagsimula bilang Bulldog? At ano ang unang pumasok sa isip mo nung nakuha mo ang role na to? Sabi ko sa interview sa akin nakaraan sa CCM, pinahanap ako ni Kuya na itong tao na to hanapin niya. Pinapanood ako ni Kuya sa bawat laban ko, kaya nakipasalamat ko na napapanood pala ako ni Derek Coco. Nakapollow pala siya Nakapalo sa atin sa Badokit. Laking bagay, laking karangalan YouTube channel na pinapanood tayo ni Derek Coco. Mahilig kasi mahilig sa Mahilig si sports. Kuya kasi sa bakbakan si Kuya Sa sports. Tinawagan ako ng production sa CCM. Naalala ko, nasa Japan tayo nun. Japan pa, oo. Tapos pinauwi ka ni manager. Kasi kailangan kang makita ni Derek. Makita ni Derek. May meeting kayo nun. Meeting mo na, kasama lahat ng mga artista, mga veterano, lahat. Pinaling ako si Kuya. Inantay ko muna umalis ng mga ibang artista. Sabi ko, Kuya, hindi po kayo makausap. Kuya, nahiya po ako sabihin sa iyo. Hindi po ako marunong mag-dialogue. Oh, hindi, akong bahala. Ito, kaya mo to. Hindi po ako gano'ng marunong acting. Hindi, ako bahala sa'yo. Alalayan kita. Galing. Alalayan kita, ako bahala sa'yo. Parang nagkaroon ka ng lakas ng loob. Kasi parang, teka, alalayan ako ni Derek Coco. Oo. Diba? Grabe. Tapos hindi mo pa alam na siya pala yung makakasama mo sa Oo. kaka-team ka niya, parang kagrupo mo niya. Yun nalaman ko na ang character ko, ito pala. Yung Bulldog. Na Bulldog, kasama sa tropa niya. Woo! Tapos wow! Tropa! Kaya unang sabak ko, unang dialogue ko agad, mali agad. Pero hindi na guys, Kuya. Hindi, gito yan. Okay yan. Pag umalis ko yan, nakatingin ako sa kanya. Pag tumitingin ako, Kuya. Sabi Kuya, sikreto lang yan, nakagalis siya. Yung mga artista na dyan. Kaya lumakasunod ko, sabi ko, wow. Ibig sabihin, bitiwala sa akin si Kuya. Kaya, ito rin sinabi ko, pagkasama niyo si Derek Coco, parang ayaw niyo na himiwalay. Yeah, so, Mot, second question. Sino ang pinaka namimiss mong katrabaho sa set ng Batang Quiapo na naging parang tunay na pamilya mo na? Ang ganito ng katanungan na yan? Dali-dali naman eh. Hindi. May pa katanungan. Kasi bakit? Lahat sila kasundo. Tama. Lahat sila mababait. At lahat sila gusto ko ng mga tropa. Yung ibig ko sabihin, mahirap tanong. Pero ito kasi lahat sila kasundo ko. Lahat sila kasundo ko. Walang paborito sa kanila. Lahat pantay-pantay. Lahat sila mahal ko. Yan, kasi sa taping ng Batang Quiapo, talagang walang sikat ka na artista, walang mababa na artista. Lahat pantay-pantay. Pantay. Iba talaga yung sama sa CCM production. Iba talaga mag-alaga si Derek Coco. Walang yabangan, kasi okay, minsan nahiya ka, mataas na artista, so sikat na artista. Pero sila pa yung unang babati sa'yo. Totoo yun. Sobrang napakabait nila. Iba yung binuo ng CCM production. Ang ganda talaga. Ang gandang samahan. Siyempre, thank you kay Derek Coco. So, siya yung head dito, siya yung producer dito. Baga, kung ano man yung nangyayari dito sa production, siya lahat ang gumagawa. Siya lahat yun. Baga, kung ano yung gusto niyang ipatupad dun sa production, sa kanya lahat. Oo, tama. Totoo yun. Di ba? Ito, Mot, the third question. Ano ang naging reaction mo nung nalaman mong malapit na talagang matapos ang Batang Quiapo? Inalaman kong malapit na matapos ang Batang Quiapo. Nakakalungkot. Kasi 3 years yun, pare. Matatapos na eh. Tapos, biglang makikita mo sa flash sa TV, Batang Quiapo. Huling 2 linggo, huling 3 linggo. Anong naramdaman mo? Sobrang nakakalungkot, pero kailangan na tapusin. Kasi maraming gagawin si Kuya ang project eh. Maraming gagawin si Kuya project kasi sobrang busy si Kuya. Kay Kuya lahat ang paggabay ng Diyos. Kaya blessing kay Kuya lagi at yun. Kaya
sobrang nagpapasalamat tayo kay Kuya. Siyempre. Kasi nakuha niyo ito sa Batang Quiapo, naging party tayo ng Batang Quiapo dahil sa kanya na kinuha niya tayo bilang karakter natin. Kaya nagpapasalamat kami. Nakakalungkot na isipin na matapos na yung Batang Quiapo. Pero masaya, naging party tayo ng Batang Quiapo. Yun, oh. Siyempre, ako rin, pare, sobrang thankful din ako kay Derek Coco dahil hindi naman, tulad mo, hindi naman tayo, boksingero tayo, MMA, ano tayo eh, martial artist tayo. Nagulat tayo, no, lalo na, una-una ka na kinuha kang magiging artista ka na, di ba? Parang nakakagulat. Kasi hindi, suntukan lang alam ko, hindi mo lang ako umarte. Di ba? So, lalo na ako as a coach, natuwa rin ako kasi kinuha ko ni Derek Coco. Sinabi mo nga, tinawagan ako, na kinuha ko as a coach din. So, parang hindi ako nahirapan, parang natuwa ako dahil parang ginagawa ko lang to sa gym. Yun nga, yung nag-boxing si Santino, kinuha na ako ni Derek Coco. Yun, nagpapasalamat po ako kay Derek Coco. Talagang sobrang napakabait. Diba? Kahit hindi ako marunong umarte, talagang doon na ako natutong umarte talaga. Saka marami akong nakilalang artista, siyempre sa pag-guide na rin ni Derek Coco na Badong, ito gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo. Talagang natuto ako. Tapos siyempre kay Kuya Jojit, yung simpleng saglit na pag-uusap namin, ang dami kong natutunan kay Kuya Jojit. Ang dami niyang natutulungan na mga matatagal ng artista na walang labas sa movie or teleserye. Talagang kinukuha niya. Di ba? Ang dami mong nakasama na may mga edad na mga lumang artista na hindi yung Magagaling pa rin. Yung mga pinapanood lang natin dati, nagugulat ka, nakakasama mo, di ba? Sobrang proud. Last question. Sa tingin mo, ano ang pinakamalaking tatak ng naiwan ng Batang Quiapo sa mga Pilipino? Pagkatapos ng ilang taon nating pagsasama-sama. Naiwan yung tatak ng sa Batang Quiapo, naiwan ng sa tingin mo, ano ang pinakamalaking tatak na naiwan ng Batang Quiapo sa mga Pilipino? Mga nanonood, mga fan. pinaka tumatak sa naiwan ng Batang Quiapo, pagmamahal sa pamilya. Yun. Ako Pagmamahal sa pamilya. Yun ang nakita ko. At higit sa lahat, pagmamahal at disiplina sa mga kaibigan, sa mga tropa, sa mga nangailangan ng tulong, nandiyan pa rin. Sama-sama pa rin sila. Na walang iwanan. Tropa, kailangan ng tulong ng tropa para sa pamilya. Madaling lapitan ng tropa para sa pamilya. Kaya yun ang tumatak sa mga tao na walang iwanan. Hindi nag-iiunan. Oo, pamilya mo, pamilya ko, tutulungan tayo. May problema ka, tutulungan kita. May problema ako, tutulungan mo ako about sa pamilya ko. Yun ang tumatak sa mga tao. Yun nga, bukod sa yung sinabi mo na tungkol sa pamilya, talagang malaking bagay yung kahit anong gulo ng pamilya ni Tanggol, kahit anong nangyari, pero nandun pa rin siya para hanggang huli, nandun pa rin siya hanggang sa huli, sa pamilya niya talaga. Sa pagkakaibigan, di ba? Hindi siya tumatak ng galit sa puso niya. Walang galit. Wala sang tanim. Wala sang tanim na galit sa pamilya niya. O ano man sama na ginawa sa kanya, pero hindi siya nagtanim ng galit para sa kanya. Lalo na sa kapatid niya, kay Santino. Na, wala. Talagang binaril pa siya lahat, tapos pero hindi siya nagkaroon ng galit. Di ba? Talagang mahal na mahal niya yung pamilya niya. Sa higit sa lahat. Sa politiko. Oo, kung ano yung nangyayari sa bansa natin, kung anong reality na nangyayari sa paligid natin, doon, yun yung yung nakita kong tumatak sa mga Pilipino. Lahat ng tao sa kakapanood ng Batang Quiapo kasi marami nakukuha ang aral. Marami nakukuha ang aral sa Batang Quiapo. Kaya yun ang tumatak sa Papa Pilipino natin. Yan. Kaya, higit sa lahat, nagpapasalamat po ako, kami ni Mamot, kay Derek Coco sa production. Sa mga, ito na yung pagkakataon ko na magpasalamat kay Derek Coco sa production, kay Ma'am Ayla, di ba? Sa mga director, Mahal sa atin lahat. sa mga utility, makeup artist, yung wardrobe, lahat yan, mga cameraman, yung mga nagpapasalamat kami, di ba? Kay Direk Darnell, Direk, ano to?
Direct Malu. Direk Malu, Direk kay Richard. Richard, yan. Saka yun sa mga assistant director. Yung Direk Kay Direk Carlo. Vince, Direk Carlo, si Direk Jen. So, maraming salamat sa mga cameraman. Yan. Nabuboy, Homer, GR, Saka yung mga Si- sound director, saka yung mga art director, GP. light director, lighting director, yan mga ganun. Maraming salamat sa lahat kasi lahat yan nakasalamuhan natin, maliit man hanggang sa malaki. Talagang ako nagbibigay galang ako sa kanila, nagbibigay respeto ako sa kanila. Maraming salamat po. Yan. Kung hindi po dahil sa inyo, wala kami ni Mamot dito. Yan, hindi namin ma-experience bilang ma-experience umarte, hindi namin ma-experience kung paano maging artista. Saka maraming nabago sa buhay namin. Siyempre, nagkaroon kami ng endorsement, nagkaroon kami ng yung mga racket, di ba? Maraming kumuha sa atin, lalo ka na Mamot, siyempre. Oo. Siyempre, maraming salamat din. Yun nga, sa Rigasco, kinuha tayo ng Rigasco dahil sa Batang Quiapo, nasa Batang Quiapo tayo dahil sa tulong ni Direk Coco. Maraming